gawa natin yung ating mga pag-aaralan ngayong gabi. Ama, pinapasalamatan ka namin, Lord God, sa iyong ginawa ng mga nakalipas na mga araw. Kung binabalik ang papuri pa, salamat. Sa gabing ito, Lord God, sa magmula, Lord God, sa pag-testimony, pagpapasalamat, sa pag-aawitan, hanggang sa mensahe, Panginoon, binabalik po namin sa iyo ang kapurihan. Inasaway ko ano mang kabagabagan ating mga puso't isipan. Ang anawang distraction na gawa ng Diablo ay aking sinasaway sa pangalan ni Jesus at ang mga anghel ng Diyos ay nakapaligid sa bawat isa. Hallelujah. Amen. Amen. Share ko lang po yung aking screen, PowerPoint po. No? Nakikita po ninyo? Opo, opo. Okay. Thank you po. Ayan, so ating pong mensahe ngayong gabi. Ay, sorry. Living by faith, faith that remains faithful. Taas na kamay ng namumuhay sa pananampalataya. Amen. Sa mga nagtaas po na kamay at nag-amen. So isang Kristiyano nabubuhay sa pananampalataya. So ang pananampalataya, hindi po yan paniniwala lamang. Yan po ay pamumuhay. Isang Kristiyano na isang mananampalataya. Alam niyo po ba yung sa Hebrews yung heroes of faith, yung mga kilalang karakter sa Biblia na humarap sa takot, sa pagsubok, wala ng pag-asa, walang katiyakan, pero pinili pa rin magtiwala sa Diyos. Lahat ay nakakaranas ng ganyan, tama po ba? So, paanyaya po sa atin is mamuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayong mga mananampalataya, tayo ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po dito, ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng pananampalataya. Dali po ba ang lahat? O ikaw ay Kristiyano, dapat alam mo na ikaw ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Hallelujah. Sabi po, ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng pananampalataya. Sa Hebrews 11 verse 6, ang sabi po diyan, without faith, no one can please God. Without faith, no one can please God. Kumpletuhin natin. Whoever comes to God must believe that He is real and that He rewards those who sincerely try to find Him. Without faith, no one can please God. So ano pong ibig sabihin? Ang pananampalataya o faith is essential. Kinakailangan, it is a must sa relationship natin kay God. It is essential in our relationship with God. So kailangan meron kang faith. Kahit pa gaano karami yung good works natin, yung mga religious activities na ginagawa ng tao, without faith, hindi po totoo na pi-please natin ang Diyos. Amen po ba? Sabi po sa Romans 1:17, the good news shows how God makes people right with Himself. God's way of making people right begins and ends with faith. As the scriptures say, the one who is right with God by faith will live forever. Amen. Ang paraan ng Diyos para maging tama sa kanyang isang tao, nagsisimula sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at natatapos sa pananampalataya. Matatapos sa pananampalataya. So, the one who is right with God by faith will live forever. So, ano pong ibig sabihin? Forever na kasi. So, ibig sabihin, yung pananampalataya is heartbeat ng isang righteous person. The
the righteous person, namumuhay po siya by trusting God's promises. Hindi na po siya nagre-rely sa kanyang sariling kalakasan. Pagdating sa kalusugan, provision, protection, hindi na po yan nakarely sa kanyang sarili o sa mga material na bagay. Siya po ay nakarely na nagtatiwala na sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Galatians 2:20. So I am not the one living now. Hindi na ako nabubuhay. It is Christ living in me. I still live in my body, but I live by faith in the Son of God. He is the one who loved me and gave Himself to save me. Sabi po, I live by faith in the Son of God. Ano pong ibig sabihin? Ang Christian life is hindi na po yan longer self-reliance o hindi na ikaw ang nagdadirect ng buhay mo. Maybe nung mga bata pa tayo, andiyan yung ating mga magulang. Nung nagkaisip na tayo, nagkapamilya tayo, tayo na. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na, hindi na tayo nagdadirect ng ating buhay. Ang nagdadirect na ay ang Diyos. Amen po ba? So yung self-reliance, sa pagtitiwala sa sarili, wala na po. But you will trust, yung buong trust mo ay na kay Kristo. Amen po ba? Sino po dito, nasa kanya na yung word na daily dependence on Christ? Yung daily talaga nakadepend kay Christ, kay God yung buhay niya. Nagawa na po ba natin yan o naisuko na ba natin lahat sa Panginoon yung ating buhay, yung parte ng ating buhay? So lahat nasa kanya na. Amen. So yung daily dependence on Christ, napaka-alaga po doon kasi nakatuon na po doon yung ating pagtitiwala sa kanya ng buong buo. Amen po ba mga kapatid? So faith is letting Christ lead the life I now live. Amen. So yung buhay na pinamumuhay ko ngayon, hinahayaan ko na si Kristo ang manguna sa akin. Ang banal na espiritu, ang marabasik karabarasan na ang manguna sa akin. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. So sa buong panahon po ng pananatili ng Panginoong Jesus dito sa mundo, nung nandito pa po siya, alam naman natin yung kalooban ng kanyang Ama sa langit, ang pinaka-priority niya. At yun nga lang po, at yun nga po ginawa niya po lahat, yung pinapagawa sa kanya ni God the Father at lahat po ng kalooban ni God the Father ginawa ng Panginoon. Sinunod niya po yun. Pero hindi po yun naging daan para siya ay kalugdan ng Ama. Why? Kasi bago pa man magsimula yung kanyang ministry, amen po ba? Bago siya magsimula ng ministry niya, may narinig na tinig. Sabi ni God the Father, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So tayo, may mga ministry tayong ginagawa. Tama? Pero it's not truly please God. Lagi po natin tatandaan. Baka puro ministry ka na. Baka wala ka ng time kay God talaga. Yung intimacy, di ba? Yung inyong communication, communion nawawala pero puro ka ministry. So hindi 'yun ang totoong nakaka-please kay God, but yung personal relationship, your devotion, your prayer life, no, yung Bible reading ng personal. At yung siyempre yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sa John 15 verse 16, "Then the Father will give you anything you ask for in my name." O, sa pangalan ng Panginoong Jesus, siyempre, alam naman natin, if hindi ito kalooban ng Diyos, hindi ito pwedeng maibigay sa atin. So kapag sinabi na humigay sa Ama, bibigay niya sa aking pangalan, siyempre nakapaloob po yun sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, sa kalooban po ng Diyos. Ayan, next po, sabi po dito, character of faith. 1 Peter chapter 1, 6-7. "Be glad about this. Even though it may now be necessary for you to be sad for a while,
because of the many kinds of trials you suffer. Their purpose is to prove that your faith is genuine. Amen po ba mga kapatid? Kung babasahin niyo po dahan-dahan, maunawaan niyo kung bakit meron trials, kung bakit meron testing. Even gold which can be destroyed is tested by fire, and so your faith, which is much more precious than gold, must also be tested, so that it may endure. Then you will receive praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed. Amen. Taas nga po ulit ng mananampalataya. So, sinasabi po dito, asahan natin na merong trials. Asahan natin na merong trials. At hindi lang isa, kasi many. Sabi diyan, many kinds of trials. Alam ko, apoy naniniwala mga kapatid. Ang problema, may iwasan ng isang believers. Ang problema, may iwasan ng isang mananampalataya. Pero ang pagsubok, hindi. Bakit? Kasi ang purpose po nga mga kapatid, para mapatunayan na kung tunay tayong nananampalataya. Tanong na tanong mo ba sa sarili mo, totoo ba akong nananampalataya? Lord, paano ko ba malalaman na totoo kong nananampalataya? No? Alam ng Diyos lahat eh. Alam ni God lahat. He is all-knowing. Alam niya na, na kung sino ang may genuine faith. Pero tayo hindi po natin alam hanggang hindi ito nasusubok. Tama po mga kapatid? Hindi natin malaman kung talagang tayo ay nananampalataya kung hindi ito nasusubok. Kaya pagdating ng trials, dumadating na, may trials na. Alam na ng Diyos kung ano ang character natin. Alam na ni God kung paano tayo magre-response. Pero tayo hindi. Actual natin nakikita yon, actual natin nalalaman yon. Sometimes hindi natin nakikita, pinapalam sa atin ng mga kapatid natin, ng mga na ganyan ka mag-response kung ganito nangyari. So, madalas po mga kapatid, ang character at response natin nagpapakita. Ano po pinapakita? Mahina ang ating pananampalataya. Nasabihan na po ba kayo, ang hina naman ng pananampalataya mo, para yan lang eh. Sabihan na po ba kayo ng ganyan? O hindi natin naiintindihan ang ating pananampalataya? At ang pinakamasakit, o hindi talaga tayo nananampalataya. Alam niyo po, nung bago-bagong Christian ako, so ako po'y nag-aral, modular lang po yun, no? Modular. Ibig sabihin, parang part-time lang ako. Gabi lang po ako nag-i-study. Tapos, ang dami ko pong nalaman about God. Kasi sa theology, di ba, study of God, dami mong malalaman about kay God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. He is all-knowing, di ba? He is omnipresent, omniscient, di ba? Omnipotent. Malalaman mo lahat yan. Wow, na-amaze ako. Ito pala yung Diyos na hindi ko kilala. Pero ngayon, nakikilala ko na, nalalaman ko na. O after po nung malaman ko yun, hindi meron po ako makadebate sa paprika. Pinapaalam ko, ito ang tunay na Diyos, ito ang kayang gawin ng Diyos, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niya lahat, makapangyarihan siya, wala makatalo sa Kanya. So yun po, no? Ako nananampalataya. Diba? Sabi natin, hindi lang paniniwala ang pananampalataya. Pero kung naniniwala ng time na naniniwala ako na ako'y nananampalataya, ang Diyos ay ganito. Kaya po mga kapatid, para mapatunayan kung talagang naniniwala ako, nananampalataya ako, sinubok po ito ng Diyos. Okay po, ang nangyari, mula nung ako'y nag-aaral, nagkagulo-gulo po ang buhay namin, spiritual attacks, physical, di ba, financial. Sabi ng aking nanay, mula nung nag-aaral ka, nagkaganito na tayo. Sabi namin mga kapitbahay, kasi bakit pa kayo nagpalit ng reliyon, yan tuloy, binabalikan kayo. Binabalikan ng mga espiritu na ng Diablo. Kung nangyari, yung aking kapatid na babae, humaba ang tenga, humaba ang baba, umikot ang ulo. Pala natin sa palabas lang, pero totoong nangyari. Yung aking kapatid na sumunod sa akin is nawala sa sarili. Ang nakikita niya,
Puro maisungay na mga na pinapatalon na siya sa sasakyan para matapos na yung problema namin. Siya na yung maging kabayaran para matapos lahat ng problema. O ito ako ngayon, nag-aaral sa Bible School, umaattend ng lahat ng service, di ba? Ngayon, tinetest ni Lord kung ako'y talagang nanampalataya sa Kanya. Alam niyo po nangyari? Yung kapatid yung nasa sasakyan, pauwi siya na galing sa trabaho, sabi niya, Kuya, may bumubulong sa akin yung babae, sabi tumalon ako sa jeep matapos na raw po lahat ang problema ni kay ate. Sabi ko, huwag mong gagawin yan. Sabi ko sa kapatid ko, Kuya, pag-uwi ko raw sa bahay, wag na raw, matulog lang daw ako. Matatapos na, makakalabas sa atin sa ospital. So ako po, ang ginawa ko, nag-out po ako ng maaga sa trabaho para maabutan yung kapatid ko na hindi siya makatulog. Kasi pag nauna yun sa akin, matutulog yun. So, nagmamadali po ako. Pagdating sa bahay, praise God, kasi nauna naman ako. Sinabi ko sa pinsan ko, sama ka sa akin, kasi may pupuntahan tayo maya-maya. Pagdating ng kapatid ko, ayan na, nag-hysterical na po siya, nawala niya sa sarili niya. Tapos, yung Bible ko, meron nasa loob ng aking, nasa bag ko yung Bible. Tapos, sinama ko po yung pinsan ko. Alam niyo po saan kami pumunta? Pumunta po kami ng albularyo. Wow! Ako po yung nag-aaral sa Bible School, nalaman ko na po kung ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa Diyos. Kung ano siya, makapangyarihan siya, all-knowing siya, omnipresent siya, lahat. Sa pag-aaral ng theology, nakita ko kung sino ang Diyos na pinag-aaralan ko, na sinusubukan kong paglingkuran. Pero pagdating ng testing, do sa pagkaalam ko sa lahat ng character, nature, attributes ni God, paksak po ako eh. Kasi ang tinakbuhan ko, tao eh, hindi siya. So nakita ko, Lord, hindi ako nananampalataya o hindi ko naiintindihan ang aking pananampalataya. Po, nakabili po ako ng pangontra, kinabit ko po sa kapatid. Pero takot ako baka kalmutin ako kasi siya medyo hindi naman masyadong bayolente pero nakakatakot. Realize na yung faith ko is not genuine faith. I realize, tinest ito, Lord, baksak ako. Pero ang galing lang po kasi hindi po yun yung katapusan. Kayang-kaya kang ibangon ng Diyos. So, I repent po, no, sa ginawa ko, Lord, pasensya ka na, hindi to yung Diyos na pinuntahan ko noong time na may dumarating kami sa pagsubok. Ngayon kapatid, gumaling po yung aking mga kapatid. Nung ako na po ang nagkasakit, ang gusto ng nanay ko dalhin ako sa albularyo, tinetest na naman, di ba? Tinetest na naman yung pananampalataya ko. Dadalhin ako sa albularyo kasi di makita ng doktor yung problema sa akin, kung ano nangyayari sa akin. Kaya po nangyari, nung sinabi ko sa nanay ko, Nay, mamamatay ako pero hindi ako pupunta ng albularyo. Kasi yung Diyos na nakilala ko, siya yung makapangyarihan, at siya yung magbigay ng buhay, at siya rin kukuha ng aking buhay. Amen po ba? So hindi po ako nadala sa pagpunta sa albularyo, hanggang ngayon buhay po ako. 2014 po yun nangyari. Praise God. So, asahan ninyo, kung ikaw ay mananampalataya, inaangkin mo ang salita ng Diyos, asahan mo, para malaman mo yan, na yan ay genuine faith, kailangan yan i-testing. Amen po ba? Ayan, hallelujah. Okay, so ating pag-aaralan ngayong gabi yung buhay ni Daniel. Kung paano po siya sinubok at napatunayan na siya ay tunay na nananampalataya sa Diyos. So Daniel 6 verse 10. Dito na po tayo sa ating topic. Faith that remains faithful. Sabi po sa Daniel 6 verse 10, Daniel always prayed to God 3 times every day. 3 times every day, he bowed down on his knees to pray and praise God. Even though Daniel heard about the new law,
he still went to his house to pray. He went up to the upper room of his house and opened the windows that faced toward Jerusalem. Then Daniel bowed down on his knees and prayed just as he always done. So yung kabuuan po ng story niyan, Daniel chapter 6 is hanggang verse 1 to 28. Yan po yung kabuuan. So pansinin po natin yung prayer life ni Daniel. Amen po ba? At sabi po diyan, araw-araw 3 beses siyang manalangin at purihin ang kanyang Diyos. Diba? Napakaganda po nun. 3 times every day. Kaya natin umaga, tanghali, gabi. Pray and praise. Worship. Praise and worship si Daniel araw-araw 3 beses sa isang araw. Ang nakakapangha po dito, mga kapatid, wala si Daniel sa kanyang sinilangang bayan. Sila po ay bihag. No, captive po sila ng ibang bayan na may ibang sinasambang Diyos. Ang sabi po diyan, Daniel heard about the new law. So ano po ba yung narinig ni Daniel na bagong batas? Sabi po diyan sa verse 7 and 9 to 9, the supervisors, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed on something. We think that king should make this law and that everyone must obey it. Ito po yung law. For the next 30 days, whoever prays to any god or man except you, king, will be thrown into the lion's den. Amen? So yan po, nung sa 8 and 9, gumawa ng batas, pirmahan ng hari. Diba, alam naman natin, ang utos ng hari ay hindi mababali. So bakit po nagkaroon ng gantong batas o ganong kautusan? Amen po ba? Bakit kaya nagkaroon ng ganong kautusan? Sabi po sa verse 5, finally they said, we will never find sorry. Right natin. Bakit po nagkaroon ng ganong kautusan? Kasi po, si King Darius is pumili po ng 120 governors, satrap, so magsusupervise ng kanyang buong kaharian. And then, pumili siya doon sa 120, pumili po siya ng 3 na magro-rule doon sa 120 na governors, satraps. Si Daniel po, isa sa 3 supervisors. Tapos, nilagay po na si Daniel sa posisyon na, ilalagay po siya sa posisyon na pinakamataas. Kumbaga siya yung mga ngasiwa ng buong kaharian. Kasi si Daniel po is pinakamagaling doon sa kasama niya mga supervisor. Siya may magandang character, yung mabilidad siya, and na-impress po ng todo yung ari. No? And then, syempre, may nainggit. Yung mga kasama ng supervisors, na narinig po yun, nainggit, nagselos. So kaya, naghahanap po sila ng reason para i-accuse si Daniel. Binabantayan po ni Daniel yung kanyang binabantayan po nila si Daniel sa kanyang mga ginagawa, yung mga transactions sa government, di ba? Baka mayroong nakabag o nilagay sa kung ano, di ba? Kagaya nangyari sa government natin, hinahanapan po siya ng butas. Pero wala po silang makitang mali na nagawa ni Daniel. So naghahanap po sila ng ibang paraan para ma-accuse si Daniel. Amen po ba? Ngayon, kaya nag-isip pa sila ng ibang paraan. Sabi nga po sa Daniel 6 verse 5, finally they said, we will never find any reason to accuse Daniel of doing something wrong. Wala po silang makita. Wala silang maiparatang. Kaya ang ginawa nila ganito. So we must find something to complain about that is connected to the law of his God. At ito po yun. Sabi po dyan, sorry, yan pala yung isang, hindi ko na ilipat. So, ayan.
Finally, they said, we will never find any reason to accuse Daniel of doing something wrong. So we must find something to complain about that is connected to the law of his God. So ito po yung law. Ano pa yung Daniel's choice? Law of God, Exodus 20 verse 3, you must not worship any other gods except me. Law of King Darius, for the next 30 days, whoever prays to any god or man except you, king, will be thrown into the lion's den. So ano po ang pagkakaiba? Kasi may pagkakaiba po yan. So, yung kay King Darius, siya po ay tao. So, ibig sabihin, ito po ay gawa ng tao. Pero yung kay God, ito po ay gawa ng Diyos, law of God. Yung law ng tao is temporary kasi 30 days lang po yung binigay. Pero yung law of God is eternal and hindi po nagbabago. Kasi hanggang lumiral naman yan, huwag tayo kasama sa ibang Diyos-Diyosan. Amen po ba mga kapatid? So, ni-required ni King Darius ng law niya is siya yung sa kanya magdarasal, siya yung worship. Pero ang utos sa atin ni God, siya lang yung i-worship. Amen? Yung paggawa ng kautusan ni King Darius, motivated po yun by jealousy. May political conspiracy. Pero yung law of God, ito po ay motivated by holiness, truth, and love. And dun sa law ni King Darius, ito po ay punishment. Itatapon po sa lions den. Kaya po nagkaroon ng new law dahil po kay Daniel. Dahil dun sa mga tao na nainggit kay Daniel. Ano po ba mga kapatid? Right tayo. Sabi niya sa verse 10, doon na lang po sa highlight. Even though Daniel heard about the new law, he still went to his house to pray. Narinig na pala niya eh. Alam na pala niya may bagong batas, pero bakit ganun pa rin yung ginawa niya? Noong una wala namang ganung law. So madali lang kay Daniel na sumamba at magpuri, manalangin sa Diyos na pinaglilingkuran niya na walang kakaba-kaba. Normal lang, Lord, okay lang kasi wala namang law na nagbabawal sa akin na sambahin yung Diyos niya. Pero po nagkaroon ng biglang bagong batas. At nalaman na ni Daniel kung ano yung mangyayari kapag hindi sumunod sa utos, itatapon po sa yungib ng leon. Habang mapapaisip po talaga tayo eh. Siyempre may pressure tayo mararamdaman. Pero si Daniel, grabe, ano po ginawa niya? Ano po pinapakita ni Daniel? Kasabi niya, alam niya na, narinig na niya, pero bakit? Hindi pa rin siya pananalangin. Kung ano po yung ginagawa niya before, ganun pa rin yung ginawa niya kahit may bagong batas. So ano po pinapakita ni Daniel, mga kapatid? Amen? So ang pinapakita po ni Daniel ay ang pananampalatayang hindi natitinag. Amen po ba? Sometimes tayo, umulan lang, di ba? Hindi na ako magsasya sa lakas ng ulan. Hindi naman life and death yung situation, pero Lord, alam ko namang naiintindihan mo ako. Hindi mo na ako pupunta, ganyan, di ba? Ano pa yung mga excuses natin? So, mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay nananatiling tapat sa Diyos kahit kahit may pagbabanta, kahit may pagsubok, o kahit may kapalit pa o pressure man. Kahit may kapalit, kahit may pagbabanta, sabi ng asawa ko noon, sige, mamili ka, ako o yung simbahan. Mabigat para sa akin yun. Pinapipili ako nung asawa ko noon na ako o yung simbahan. Nung ako po yung nagkaroon ng sakit, spiritual na problem, warfare, yung simbahan lang po, si God ang tumulong sa akin. Sabi ko po sa asawa ko, alam mo kung sino pipiliin ko. Pinili ko po si God. Ano po nangyari? Nandito pa rin yung asawa ko. Amen. Alam niyo po mga kapatid, kung may nagpe-pressure sa inyo, kung may banta sa inyo, piliin niyo si God. Kasi pag pinili niyo si God,
aayusin ni God yung taong yon o yung sitwasyon na yun para sa iyo. Dahil nanampalataya kayo ng tunay sa kanya ng buo sa kanya. Amen? So may banta na sama ng panahon, Lord, excuse muna ako. May banta ng labahan, Lord, excuse muna ako. Lord, masama pakiramdam ko tuwing linggo, excuse muna ako. Lord, may overtime po Sunday, may pasok, Lord, excuse muna ako. May outing po kami, may birthdays, Lord, excuse muna ako. May pera pero kulang o sakto lang, Lord, excuse muna ako magbigay. Next time na lang, Lord, kapag may sobra ako. So many excuses natin, mga kapatid. Pero tingnan natin si Daniel. Si Daniel may excuse para tumigil sa panalangin at sambahin ang Diyos. Pero yun yung mga kapatid, batas, parusang kamatayan. Pero hindi po niya dinahilan yun kay God. Lord, titigil muna ako sumamba sa'yo, titigil muna akong manalangin. Pwede niyang excuse kay God yun, pero hindi niya po yung dinahilan kay God. So let's wait, tayo po'y gumising. Ano ba excuses natin pagdating sa paglilingkod sa Diyos? Ano ba excuses natin pagdating sa pagbibigay sa Diyos? Amen po ba mga kapatid? Sino po dito gusto magkaroon ng pananampalatayang hindi natitinag? Amen? Lahat po tayo gusto natin ng pananampalataya na hindi natitinag. Amen? Kung gusto po natin yan mga kapatid, ito po aking masabi, huwag tayong magdahilan pag ang Diyos ang pinag-uusapan. Amen po ba? Hallelujah. Sa Daniel 6:11 hanggang 13, 11 to 13, so yung mga supervisors po, sila po ay lumibot. Naghanap sila kung sino yung taong hindi sumusunod. Wala ba, nakita po nila si Daniel, nananalangin pa rin sa kanyang Diyos. So, ang ginawa po nila, bumalik po sila sa kaharian, punta niya ng hari, nakipag-usap sila, sinabi nila, ito yung kautusan mo, pero bakit merong si Daniel hindi sumusunod? Sabi nila, the man Daniel is not paying any attention to you. He is one of the captives from Judah, and he is not paying attention to the law you signed. Sabi nila, si Daniel, nagpipray pa rin sa Diyos 3 times every day. Ano yung mga kapatid, napasabi ko nga sa sarili ko nung binabasa ko po ito. Sana binawasan ni Daniel yung kanyang pananalangin. Sana tinapat na lang niya ng gabi. Kasi yung umaga sa tanghali, talaga maliwanag pa yun, makikita siya. So gabi ba pwede niyang bawasan, gawin niya lang gabi para nakakapanalangin siya. Pero ang ginawa niya, hindi ko babawasan. Ba't ko babawasan? Amen? So meron pong 4 Sundays sa isang buwan o meron pa ring 5 Sundays sa isang buwan. Kinukumpleto pa po natin to. Amen po ba mga kapatid? Yung ikaw ay committed, may commitment ka sa gawain, online man o on-site man sa inyong church. Pumapalya ka ba? Excuses na naman ba? Madalas, Lord, maintindihan mo naman ako. Yes, maintindihan tayo ng Diyos. I believe. Maintindihan tayo ni God. At alam natin yun, kapag sinasabi natin yun, nababagbag ang ating mga puso. Napapawagatid. Why? Kasi ginagawa natin yung ayaw nating gawin. Amen po ba? Sa verse 14, 15, so, yung hari malungkot kasi gusto niya si Daniel eh. Wala naman po siyang magagawa. Gusto niya pong i-save si Daniel. Kaya lang, wala na po siyang magagawa kasi nasign niya na. So, hanggang lumubog ang araw, sinusubukan ng hari na maigtas si Daniel. Kaya lang, hindi na po talaga. Kasi ni-remind siya palagi ng mga supervisors niya. Sabi po dito, faith that faces the lions. The verse 16, then the king commanded, and Daniel was brought and cast into the dens of lions. The king declared to Daniel, may your God, whom you serve continually, deliver you. Dahil wala na pong magawa ang hari, pinabaunan na lang po ng hari ng encouragement word.
Ang sabi niya, may your God whom you serve continually deliver you. So, ibig pong sabihin, mga kapatid, nire-recognize ni King Darius yung consistent faith ni Daniel. Hindi ba lang humingi ng tulong si Daniel, iligtas mo ko, hari. King Darius, iligtas mo ko. Wala pong ganon. Ang sabi po doon, may your God you serve continually. Amen? Napakaganda po ng word na yan, continually. Hindi po sinabi yan, may your God whom you serve occasionally. Sino po dito ang occasionally? Occasionally Christian. Occasionally mag-serve kay God. Kapasin-pasin yung sinabi at maaaring tumatak sa atin to na ang pag-serve kay God continually, continue, tuloy-tuloy, hindi occasionally lang. Amen po ba mga kapatid? So faith to face the lions then comes from continually walking with God. Amen po ba? Occasional faith cannot face the lions then. Ano po ba yung lions then? Is a place of testing, is a place of persecution, dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Pwede rin po itong maging place where God demonstrates His power and faithfulness. A reminder that God is sovereign even in impossible situation. Siyempre yung lion, danger. Psalms 22:21, save me from the mouth of the lion. Yung lion is enemy. My soul is in the midst of the lion. At siyempre, si Satanas. 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So asahan na natin na kapag may testing, andyan si Satanas. Amen po ba kapatid? Kapag may testing, andyan si Satanas. Habang dumadaan tayo sa pagsubok, tinutokso niya naman tayo, bumigay ka na. Huwag ka na magpatuloy. Kung tunay ang Diyos mo, bakit ganyan nangyari sa buhay mo? Yes, mga kapatid, nangyayari po yan sa atin. Amen po ba? So anong mga lines din ang kinakaharap natin ngayon? Amen po ba? Occasional faith means a faith that is inconsistent. Praying only when pag may problema lang. Pero kapag wala, neglect yung prayer. Nagbabasa ng Bible pag Sunday or pag may Bible study. Occasional faith. Aattend ng church pag walang conflict sa ibang plans. Nagtitiwala sa Diyos kapag easy ang situation, pero kapag nag-doubt, kapag may mga trials, wala na. Nag-serve sa ministry kapag convenient lang. Pero kapag difficult, nagwi-withdraw. Alam niyo po yung cellphone tapos nag-charge ka, pero sandali lang ang charge mo. Huwag po tayong magulat na during the day, mali-deadbat po yung cellphone. In the same way, if we come to God occasionally, huwag po tayong mag-expect ng spiritual strength para ma-overcome yung mga trials, yung mga problems. Amen po ba mga kapatid? So inihagis po si Daniel sa yungib ng mga leon. Inihagis po siya doon. Hindi po binago ng Diyos ang batas ng hari. Hindi po pinigilan ng Diyos na maihagis si Daniel. At hindi rin po inalis ng Diyos ang mga leon. Hindi po palaging inaalis ng Diyos ang kanyang mga anak sa may hirap na sitwasyon. Madalas po hinahayaan niya silang dumadaan sa pagsubok na kasama siya. Amen? Napakasarap po nun na
Alam natin, Lord, alam ko may trials, may testing, may problema. Pero sabi ng Lord, kasama mo naman ako. Amen po ba? Sa verse 17 po hanggang 19 hanggang 20, so tinakpan po yung bunganga ng lion's den, tinelyuhan ng hari, may sign na walang pwedeng makagalaw nun, makapagbago nun. Umuwi po yung hari, nag-fasting. Mabuhay sana si Daniel, wag sanang makain ng leon. So, hindi po siya nakatulog. Hanggang sa mag-umaga na, yung hari po, pupunta po kagad sa lion's den. At paglapit niya, nakita niya si Daniel. Umiyak po yung hari. Sabi niya, the king declared to Daniel, "Oh Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions?" Hallelujah. Sabi po diyan, God's presence in the midst of trials. Sa verse 22, my God sent his angel and shut the lion's mouth, and they have not harmed me, because I was found blameless before him. And also before you, O king, I have done no harm. Pagtiwala po si Daniel sa Diyos. At ang pagtitiwala sa Diyos reveals ng God's power, God's protection, and God's justice. Amen po ba mga kapatid? Pagtiwala tayo kay God, kung ano man may injustice man nangyayari sa atin, ano man yung mga ginagawa sa ating persecution, o ano man ginagawa sa ating paghihirap, ang Diyos po natin, no, sa pagtitiwala po natin sa Kanya, ipapakita po ng Diyos sa atin ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pag-iingat at ang Kanyang judgment. Righteous, He is a righteous judge. Amen? O ba mga kapatid? Sa verse 23, then Daniel was exceedingly glad and commanded, then the king was exceedingly glad and commanded that Daniel be taken up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found him, because he had trusted in his God. Amen? Ayan. Faith is trusting that God will always do what He has promised in His Word. Amen. Faith is not trusting God. Sabi po, ito po, may babasahin po ko sa inyong quote, isang quote. Sabi po nila, kasi sabi po dito sa atin, basahin ko ulit. Faith is trusting that God will always do what He has promised in His Word. So alam mo na yung pangako ng Diyos. Tama po ba? Alam mo yung promise ni God, at alam mong gagawin niya yon. Sabi po ng isang quote, faith is not trusting God because you know the outcome. It is trusting Him when you don't. Nakuha niyo po? Ang pananampalataya raw po ay hindi pagtitiwala sa Diyos kasi alam mo na yung kakalabasan. Ang pagtitiwala sa Kanya is yung hindi mo pa alam yung kakalabasan. Hindi po totoo yun. Kasi alam mo na yung kakalabasan. Hindi mo lang alam kung kailan mangyayari yon. Pero alam mo na yung kakalabasan. Alam mo nang gagaling ka. Alam mo nang pagpapalain ka. Amen? So alam na natin yun kasi sinabi na yun ng Kanyang salita. Hindi mo lang alam kung kailan darating. Pero I believe faith is now. Amen? Kung kailangan mo ng kagalingan, you are healed by the wounds of the Lord Jesus Christ. Receive now in Jesus' name, because faith is now. Wala pong barrier sa pananampalataya. Hindi po yan sakop ng time, ng space, ng matter, ng length, ng width. Hindi po yan sakop. Kaya po yan tumagos niyan at makarating sa iyo ang pagpapala, makarating sa iyo ang kagalingan. Amen po ba mga kapatid? Sa verse 24, so nagbigay po ng panibagong command yung hari. Dinala po yung mga tao na accuse kay Daniel. Alam niyo po ginawa? Yung kanyang asawa, yung kanilang mga anak, tinapon po yun sa lion's den. Alam niyo po nangyari, bago po, hinahagis po, no? Inihagis. Hindi po bumagsak sa lupa, sinalo lang ng leon eh. Kinain na.
pati po yung buto, ubos, kinain. Amen? Sa verse 25, then the King Darius wrote this letter to all the people from other nation and language, groups of all around the world. Verse 26, sabi po dyan, yung naka-highlight na lang po. All of you must fear and respect the God of Daniel. Daniel's God is the living God. He lives forever. His kingdom will never be destroyed. His rule will never end. God helps and saves people. He does amazing miracles in heaven and on earth. He saved Daniel from lion den. Amen? So kahit yung hindi mo kapananampalataya, pupurihin ng Diyos. Amen? Dahil sa iyong faithfulness at dahil sa faithfulness ni God sa buhay natin. Amen? Glorify si God dahil sa ating ginagawa. Faithfulness to God not only glorifies Him, it also speaks to the world through the testimony of our lives. Hallelujah. Amen po ba? And patapos na po tayo. Last slide na to. Sabi diyan, never alone. Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Fire and water symbolize overwhelming trials. Amen. Daniel in the lion's den and Jesus in the tomb. Si Daniel po, inosente, pero siya po ay hinatulan, kinondem po siya dahil sa jealousy ng kanyang mga kalaban. Nilagyan po ng stone yung lion's den. Yung stone was sealed with the king's sign ring. Si Daniel was delivered from death by God's power. Si Daniel, siya po ay lumabas na buhay sa lion's den. Si Daniel's, yung kanyang pagkakaligtas, nagdala po ng glory kay God, at pati ang hari ay in-honor si God. Si Jesus Christ, mga kapatid, innocent pero kinondemn because of jealousy of the religious leader. Tapos meron ding bato na nilagay sa harapan ng kanyang libingan. Itong batong ito is sealed din ng Roman authorities. Si Jesus Christ is nagbangon mula sa mga patay by the power of God on the third day. Lumabas ang Panginoon sa tomb, alive, kinonquer ang sin and death. Amen po ba? So na-resurrect ang Panginoon, ni-reveal ng Panginoon ang God's glory, at nagdala po siya ng kaligtasan sa mga mananampalataya sa Kanya. Amen? Hallelujah. Si Daniel po, naligtas mula sa kamatayan, pero hindi siya namatay. Si Jesus Christ namatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. So yung deliverance si Daniel, pinopoint po si Christ sa kanyang accomplish something po greater dahil tinalo ng Panginoon ang kamatayan at nag-provide po siya ng buhay, kaligtasan para po sa ating lahat. Amen po ba mga kapatid? So, ang buhay ni Daniel is isang patunay na kapag merong kang pananampalataya na tunay at namumuhay ka sa pananampalataya, mareremain mo ito sa buhay mo. No? Ginagawa mo ito sa buhay mo. Hindi lang basta po naniniwala ako. Kasi po yung mga nakabilang ko naniniwala rin naman sa Diyos. Ano yung pagkakaiba? Hindi po nila magawa, salita lang. So sa atin, living by faith is kailangan natin lakaran, di ba? Hindi lang po salitain. O kahit pa may dumating na mga pagsubok, problema, trials, temptation,
magkaroon tayo ng faith that remains faithful kay God. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong salita. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong gabay sa bawat isa. In the mighty name of Jesus Christ. God, I speak, Lord God, ng kalakasan, Lord God, para po sa bawat isa, Lord God, turuan mo po kami lumakad sa pananampalataya. Kami po iyong palakasin, Lord God, na kami, Panginoon, ay magsalita at lumakad, Panginoon, sa iyong kalooban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lord, ako po nalulugod, Panginoon, sa bawat isa na nakasama namin ngayon. And Lord, nag-iwan po ako sa Lord God ng pagpapala, Lord God. Divine protection, divine blessing, divine provision, divine healing para po sa lahat in the mighty name of Jesus Christ. Lord, binabalik ko po lahat ng papurit pa, salamat, pagsamba at papuri sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po. God bless everyone.